Magandang umaga, kamusta ulit kayo mga kagala? Magandang araw sa inyo. Nagpahinga lang tayo ng kaunti kasi nagagamas ako ng mga puno ng ating mga Madre de Aguas at saka ng ilang mga puno ng Mulberry. Ayun, mag-aalas 9 na ng umaga ngayon. Tingnan nyo mga kagala, ang dagat o napakaganda o. Ganda niya pagka umaga. Mga alas 9 hanggang mga 11. Nakukunan ko siya ng maayos sa kamko. Ayun na nga, babalik na tayo sa ating trabaho. Nakapaggahok na ako ng ilang nagamasan ko ng ating Mulberry at ng ating mga Madre de Agua. Pupunta tayo dito sa unahan. Nandito na ako sa may manukan. Gagamasan ko rin yung palibot ng manukan kasi baka mamaya ahasin na. Inuna ko lang itong mga Madre de Agua natin kasi ito madalas kong pinagkukunan ng mga snack ng aking mga manok. Ayan, ating mga Madre de Agua. Ayan, 2 puno na siya, nagamasan ko na magkadikit. Talagang mga kagala, medyo putput na ito kasi sadyang kinukuha ko yung mga taas nito, yung may mga talbos-talbos. Yun ang unang ipinapatuka ko sa manok kasi sumisibol naman ulit yan. Kaya ang ginagawa ko, kinakat ko talaga ng ganyan yung may puno niya. Oh. Para naman siyang malunggay, tumutubo ulit. Ayan yung isang ating nagamasan. Nagahukan ko na rin siya. Tapos, ito yung isa. Mga bata pa naman yan mga kagala, wala pang 1 taon. Pero kahit wala pang 1 taon, utay-utay na nga namin siyang kinukuhaan ng mga dahon kasi ginagawa ko ng pang-snack sa ating mga manok. Hindi rin pare-parehas yung paglaki niya kahit sabay-sabay namin siyang itinanim kasi merong tulad doon, hindi ko pa yun ganun nakukuhaan ng dahon. Sadyang maliit kasi na napatapat ang pagtatanim namin sa maraming ugat ng niyog. Matigas nga kaninang gahukan kaya nilalagyan nyo namin minsan ng mga ipot para medyo yumabong din siya. Ayan, ito sakto lang kasi malaki naman yung puno niya kahit ganyan siya. Ayan, tulad niyan oh, ang taas niya. Pero sabay-sabay lang silang itinanim. Tapos ayun, yun mataas din yan, naputulan ko na lang yun ng 1 hapon tapos doon. Nandiyan na tayo ngayon, magagahok. Ito mga kagala, kapag ganito may gumagapang siyang sanga, hindi ko na talaga tinatanggal. Kasi may nakita ako dun sa, sa YouTube na mayroon din mga tanim na Madre de Agua. Nagtataka ako, sabi ko bakit para siyang sunod-sunod na papaganyan, sunod-sunod na papaganyan. Yun pala naman itong sanga na to kapag diba na ganito, kung saan siya nagkakaugat. Kaya talagang tumutubo siya ng papaganyang pahaba. Kaya nang makita ko yun, hindi ko na kinukuha itong nasa baba kasi dati sa baba ako nagtitrim. Okay pala yun, para mas gusto ko rin yung dumami talaga siyang parang gabi na humahaba siya ng ganyan. Kaya hindi ko na to kinukuha kasi nag-uugat na siya ng kusa. Sayang naman para dumami. Gusto ko rin yung ganun parang gabi. Para siyang gabing talay-talay lang sa paligid. Palibasa ngayon lang naman kasi kami nagkaroon din ito, itong Madre de Agua na to. Hindi pa namin ganun kabisado yung sabi niya, ibang mga katangian niya kung paano siya sumibol. Nakita ko lang yun. Natuwa naman ako, sabi ko hindi ko pala tatanggalin na yun sa baba. Para gumapang din siya. Kasi gusto ko rin yung ganung talay-talay, parang gabi. Marami na rin kami mga dahong nakukuha dito. Marami na ako naipakain sa aking mga manok. Kaya yung mga manok ko naging choosy ngayon. Ayaw nang kainin yung lukad ng niyog. Pag ako nagagayat, ayaw na nila. Ang gusto na nila itong Madre de Agua. Kaya ito na lang yung talagang aalagaan namin at pararamihin. Okay. Dito tayo sa sunod. Tapos ang kasunod niyan, ito. Ito. Yan ang kasunod niya. Magkalapit din lang sila oh. Tulad ng sanga niya oh. Ito yung puno niya. Ito yung sangang bumaba. Ayan, nagkaugat na siya dito. Tumaas na ulit siya ng ganyan. Pero nakuha ko na yung dulo nito na parang ganun. Yun ang unang kinukuha para ipatuka sa mga manok. Kasi nga mabilis din naman ulit siyang tumubo. Ayan yung puno niya. Tapos yung sanga niya bumaba, tulad dito bumaba siya. 'Di ba hindi ko nga nakuha ng mga nakaraan, hindi ko to nakuhaan.
Ay, na nagkakaugat din siya. Tapos ayan na oh. Akala mo yung sariling puno na itinanim dyan ng bukod. Pero sanga lang yan o nanggaling dyan. Dito, nabumaba lang siya papaganyan o. Yan. Kaya nung makita ko siya ng isang hapon at nung may napanood ako sa YouTube na marami silang Madre de Agua. Sabi ko ay okay pala yun. Hindi ko na pala kukunin yung mga sangang ganyan gumagapang tulad din doon sa kabila o yung bumababa na yun. Kasi nagpag-ugat din niya, dumadami din siya at lumalaki ang puno na ganyan. Kaya pala ang dami-dami nilang Madre de Agua na parang gabi ang mga sibol pala ganyan yun. Nakakatulong din pala yung dumami ng dumami. Hindi naman pala laging kukuha ka ng sanga para itanim ng kusa. Para pala dumami ng ganun. Hayaan mo lang pala siya yung sanga niya. Kung gusto mo lang naman, kaya lang medyo masukal yun. Pero, kung kahit pa medyo masukal tingnan at nakakatulong naman sa ating mga alaga, okay lang yun. Mahalaga malayo sa ating bahay. Hindi naman tayo aahasin. Ay, yung bahay naman namin nandun oh. Malayo dito. Tapos ayan din yung manuka namin. Malayo din sa bahay namin. Tara, push na tayo doon sa kabila. Ayan, sa wakas nakatapos na rin tayo. Ipakita ko sa inyo yung aking mga nagamasan. Ipakita ko pa sa inyo yung ibang nagamasa natin. Katatapos din lang namin maghabulan ng kambing kanina. Kasi minsan kaya talaga hindi ako nakakaalis. Kasi talagang pinupuntahan to ng kambing. Tapos yung mga tanim naming sitaw, kaya talagang binabantayan ko. Kaya talagang tamad ako umalis dito sa bahay. Sayang naman ang pagod. Bago kapag nakalingatan, makakain lang. Sayang, tulad ng isa doon na putput namin na puno. Nakitas may isa doon. Sayang naman kapag napuputput. Ayan, bali, 12 puno pala siya mga kagala. Kasi yung isa, nandun sa kabilang bahay namin, nag-iwan kami doon ng isang puno. Magagamasa lang tayo ng paligid ng aming manuka na yan kasi medyo may kasukalan na rin, baka mamaya pasukin ng ahas. Doon nga pala sa mga ilan nag-PPM sa akin na humihingi sana nitong sanga ng Madre de Agua. Pasensya na, hindi mo na ako makakapagbigay sa inyo kasi bata pa naman nga ito, wala pang 1 taon o may 1 taon pa lang. Ikita nyo naman ang mga puno. Hindi pa siya ganun parang pwedeng kunan ng mga sanga kasi baka magtampo. Pero kapag lumaki na talaga at wala kayo nabilhan, bibigyan ko rin naman kayo pag kayo nang hingi ulit. Kung hindi pa kayo nakakakuha. Pero sa ngayon, yung ibinigay ko sa inyong pangalan sa Facebook kung saan namin ito nabili, doon na lang muna kayo mag-PM. Tutal nasa liburo lang naman yun. At kayo naman yung mga taga JR Sport Junction, pugod lang naman, malapit lang naman. Saka nung binili namin ito noon, 5 pesos lang ang isang sanga. Siguro may mga 1 dangkal naman yung sanga o 1 kalahating dangkal na sanga ang 5 pesos nila. Ngayon mag-PM na lang kayo dun sa ibinigay kong pangalan para dun kayo bumili kasi marami dun. Dun talaga kami bumili nito. Isa ngayon kasi talaga hindi ako mapagbigay sa inyo, pasensya na kasi talagang bata pa ito. Hindi pa siya ganun pwedeng kuhaan ng mga pangtanim. Sa mga manok na nga lang namin kulang pa kapag pinagmemeryenda namin kaya talagang alangan pa siya para kuhaan ng pananim. Pasensya na ha, pero sa susunod kapag kayo nang hingi ulit talagang wala pa kayo nito, bibigyan ko rin kayo, kunting tiis pa. Gagamasa naman natin itong ating mga kulungan ng manok kasi masukal na yung paligid. Itong gilid dito tapos na oh. Nagamasan ko na siya. Doon na lang sa kabila. Tara. Ayan, okay na yan. Kahit ganyan lang naman siya kalinis. Hindi naman kailangan said na said talaga. Kasi minsan pinakakawala namin yung aming mga manok. Kailangan din nila yung mga damo na yun para tukain nila ng tukain.
Mahalaga yung gilid niya. Hindi ganun kasukal. Okay na, malinis na ngayon ang paligid nila. Napatuka ko na rin yan at napalitan ko ng tubig kanina. Ayan. Pahinga muna tayo. Kapagod. Maraming salamat sa pagsama niyo ulit sa akin at sa panonood niyo palagi ng aking simpleng mga ganitong ina-upload na vlog. Thank you so much for watching mga kagala. See you on my next vlog. Ingat kayo palagi. Bye-bye!